Naalala ko, nung high school pa ako, nakasakay ako sa bus, dumaan kami sa palengke. Kitang-kita ko, may isang ali. Dinukutan ng bata. Nagsisigaw yung matanda. Nakatakbo naman yung bata. Medyo traffic nun. Pag-usad uli ng bus, nagkagulo lahat ng mga tao. Yung pala, nahuli yung bata. Ayun, libre batok. Bugbog sarado yung bata. Kawawa naman. De, dumaan kami dun sa tapat nila ngayon. Ano? Nakita ko, hindi pala yun yung bata. Napagkamalan lang. Pababa sana ako eh. Kaya lang hindi ako makababa eh. Gusto ko sana sabihan yung mga tao. Lupit ng kwento mo, ha? Oy, di pa tapos to, kuya. Eto malupit. Napansin ko, sumakay doon sa harapan ng bus yung bata. Yung totoong snatcher. Oo. Eh, hindi naman ako 100% sure na yun talaga yung snatcher. Kasi nakatalikod siya eh. Pero kilala ko yung t-shirt niya dahil merong ganyang utol ko eh. Maya-maya, bumaba na siya ng bus. Sumunod ako sa kanya. Tapos, siyempre, lakad kami ng lakad. Hanggang sa umabot kami dun sa isang squatters area. Pumasok siya sa isang matinu-tinong bahay. Kung ikukumpara mo dun sa mga barong-barong sa tabi nito, no? Tiyempo naman, nakita ko, may 2 pulis. Nandun sa tindahan, umiinom ng soft drinks. Pucha, sabi ko, susumbong ko na to. Kaso, nakaiisip ko, nag-alisan na yung 2 pulis. Yung isa, naglakad, papunta dun sa matinong bahay. Dun sa bahay ng snatcher na bata. Lumabas ngayon yung bata. Nagkatinginan sila. Nagmano yung bata dun sa pulis. Tapos, pumasok sila sa bahay. Alam ka anong lesbo na yung anak niya is snatcher? Ay, bali wala yun, chef. Keso, kinukonsinti niya yung bata, o ignorante siya dun sa kalokohang nangyayari sa loob ng puder niya, bali wala yun. May pagkukulang pa rin siya. Siya yung ama ng bata. Siya may kapangyarihan eh. Pandesal, sardinas, gatas. Ganun lang kasimple almusal namin dati. Masaya ka na, kontento ka na. Eh, wala namang kaarte-arte sa katawan kasi sinang at si tatang eh. Kaya ganun din ang turo nila sa amin. Simple lang ang buhay namin dati. Eh, hindi naman talaga simple yung buhay. Dati yun. Iba na ngayon. Alangan namang walang asenso. Alangan namang walang nagbabago. Hindi naman pwedeng ganito lang tayo lagi. Alam mo, Lucas, hindi talaga pwedeng simple lang ang buhay. Dapat may pagbabago. Kamukha nitong almusal mo. Ayaw mo yata eh. Kung ang pagbabago ay patungo sa asenso, okay lang. Diba? Eh, paano kung palubog? Esa yan ang kapalaran natin eh. Yan ang path natin. Huwag mong masyadong kukontrahin yan. Kundi, di ka magiging maligaya sa buhay mo. That is the secret to true happiness. Chip naman. Chef, Chef Punsal naman. Eh, baka naman baliwala na sa atin ang lahat. O baka masyado na tayong namamadhid. Wala na yata tayong kadala-dala eh. Alam mo, nasa namumuno yan. seryoso ka ba dyan? Tayong lahat may kagagawa nito, uy. Tayo naman nagluklok sa kanya dyan eh. Oo, kasalanan natin ang lahat. Pero yung nakaupo dyan, di naman niya kailangan maging magaling na magaling. Huwag lang siyang palpak. Naalala ko rin yung kabarkada ko nung high school. Si Manuel. Nangarap yun na magsulat sa dyaryo. Ang sipag, ang husay.
Sobrang tapang nun. Kahit sino, babanggay nun. Basta nasa tama siya. Ako, bukas ang mga mata ko sa lahat ng nangyayari, ha. Pero yung kabarkada ko, siya nagmulat sa akin. Ayun. Sobrang tapang. Nakahanap siya ng katapat niya. Ewan ko kung paano na yung mag-iina niya, eh. Naisip ko nga, eh, yung aling na nakawan. Tsaka yung batang napagbintangan. Ang sarap siguro nung pakiramdam na yung lalabas ka ng bahay mo, lalakad ka sa kalye, at panatag na panatag ang loob mo na walang masamang mangyayari sa'yo. Kung ganyan ang pakiramdam, paano mo nagagawa ang trabaho mo? Antayin mo mabuti si Bossing, ha? Kailangan talagang bantayan yun.